Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. For this video, a-update ko kayo sa mga happenings sa ating political landscape. Okay, unahin muna natin yung SMNI kasi alam naman natin yung SMNI ay nagiging platform yan ng mga dissenters ng ating gobyerno or yung mga vloggers against yung may mga pro Duterte stand. Doon na lang natin ilagay. Mas tama, mas accurate yun. So, ngayon, ang nangyari sa SMNI is na na-shutdown yung kanilang page or na-take down yung kanilang page for violating hate speech policies. Now, usually kasi mga lods, kung hindi naman matindi yung kasalanan, usually may warning yan. Malamang yan, marami nang nagrereklamo dyan or meron silang violate talaga na GG talaga sila. So, good riddance. Good riddance. Now, let's go now to yung ating isa sa mga pinaka-pag-uusapan for the next couple of days kasi nga magigising na uli yung TRICOM ngayon or magkakaroon ulit ng hearing sa TRICOM, and according to it may 11 vloggers na inimbitahan na kapag hindi kayo pumunta doon baka ipa-contempt at ipahuli kayo. Okay, so pumunta kayo, pero ito muna. Karamihan din sa mga Pilipino, hirap daw naman ang naniniwalang isang seryosong problema ang fake news sa bansa. Karamihan din sa mga Pilipino. Alam mo, ito yung isang yung disinformation. Actually, mas closer sa disinformation ng fake news Kasi merong talagang totoong balita tapos ito twist mo yon. So, yun yung nagiging disinformation. It's okay kung sa comment section lang naman yung dissenting opinion, pero pagka kasi binigyan mo ng platform tong mga tao na to, iibahin nila, ito twist nila yung storya. Mamaya magbibigay tayo ng example to someone we are very kilala natin. Tuloy natin. Pino, hirap daw na matukoy kung ang impormasyon kanilang napapanood, naririnig o nababasa ay peke o mali. Yan, isa pa yan. Kasi nga, ang mainstream media kasi, as much as possible, they need to show all sides of the story. Dapat hindi bias. Ngayon, unfortunately, minsan merong mga balita na wala kang magagawa. Halimbawa, binalita na hinuli si Duterte. Okay, hinuli siya. Totoo naman yun. Kaso, ang gagawin ng mainstream, ang gagawin ng mga vloggers, pasasamain nila yung mainstream media na nagre-report lang naman. Actually, naniniwala ako na ang mainstream media ay, lalong-lalo na pagdating sa politika, paunahan na lang sila talaga makakuha ng scoop. 'Di ba? Halimbawa dito bias dito ang media in terms of nilabas lang kasi nilabas yung mga IG stories ni Kitty Duterte without verifying it. So ang nangyayari, yun yung naging narrative, okay, na kinawawa si Duterte. For the longest time now, yun yung kanilang bentahe ngayon, vinictimized ng Marcos government si Duterte, which is not the case. Kasi matagal nang inimbestigahan si Duterte ng ICC at yung warrant na yun, sinabi ko naman sa inyo last year lalabas yun, di ba? Lumabas. Ayaw maniwala. Yun. So, yan yung napapala nyo. Now, ngayon, 20 vloggers. Okay. Pakinggan natin. Tao ay magmasid. Sa Malacanang, tikos ay binabato sa kanya. At hindi nagpapaapekto sa mga batiko tulad ng NTC at DICT para panagutin ang mga nagpapakalat ng fake news. Ang Pangulo hindi na... So, meron ng complainant siguro yung dalawang ahensya na yon dun sa mga nagpapakalat ng fake news. Okay, number 1 dyan sa tingin kong nagpapakalat ng fake news ay itong si Maharlika. So, si Maharlika kasi marami silang mga sinasabi na kasinungalingan doon sa mga opisyalis natin sa gobyerno. Isang talagang laging chinichicha niya rito ay yung mag-asawang Marcos, 'di ba? Yung video na fake naman pinakalat nila. Pangalawa, si Lisa Marcos parati niyang tinitira ng kung ano-ano. Now, okay lang sana kung yung criticism dun sa function ng tao publicly. Halimbawa, ako, yung sa mga content ko. Pero content ko lang dapat ang i-criticize mo. Pag lumabas ka doon, I can always file for cyber libel. So, yun yung kinaharap ngayon ni Maharlika. Now, I do believe na meron ng complainant kay Maharlika kasi nga,
may warrant of arrest na siya sa NBI or siguro pasasagutin lang yan. Hindi ko alam kasi yung nature ng warrant ng NBI eh. Pero kung may complaint ba or gusto lang nilang liwanagin yung mga pinagagawa niya rito. Pero ang point kasi rito, in due time baka pwedeng padala ng ipa-Interpol yan. Kasi nga since nagko-comply tayo lagi sa Interpol, ang alam naman natin na may Interpol din sa Amerika, 'di ba? So baka madali ang tao na 'yan, 'di ba? Pangalawa, yung sa tingin kong isa sa mga mabibigyan ng warrant, I'm not sure though, ay siguro si Banat Bay. Siguro lang naman kasi isa siya sa mga pinakamalalaking vlogger dito and sometimes yung mga sinasabi niya ay wala sa hulog. Kaso tsaka mag-dedicate na lang tayo ng isang magandang episode tungkol kay Banat Bay kasi syempre mas gusto ko ng kumontent ng ganito kaysa sa totoo lang kung ako yung masusunod. Kaso nga lang pag may trending topic talaga malakas tayo dun eh. So ngayon naman, ang gusto kong yung sa tingin ko na dapat mabigyan ng subpoena. Hindi ko sinasabing sila yung mabibigyan ng subpoena, pero sa tingin ko dapat silang mabigyan. Ay etong si Sas. Okay, si Sas talaga, eto kasi straight up fake news yan eh. Hindi ko naman kasi hindi ko lubos maisip na hindi niya naiintindihan kung paano gumagana tong mga bagay na to. Kasi nga, during March 11 kasi, ito yan eh. Yung hinuli si Duterte, yan yung nangyayari dyan eh. Di ba? Kawawa naman si Tata. Ang nangyari kasi dyan during that time, nag-file ng TRO sila Torion, yung abogado ni Quebuloy, which nagre-represent din yata doon sa ibang pamilya Duterte, na nag-file sila ng TRO dito sa Supreme Court. Kaso kailangan yung tandaan na nag-file pa lang 'yon, okay? Hindi pa 'yon approved or hindi pa granted or rejected 'yon, 'di ba? So it will take some time bago 'yun maging maaprubahan or hindi, 'di ba? Usually it would take dito sa case na to makikita nyo parang ilang araw lang eh. Pero the thing is, hindi yun instantaneous. Okay? Hindi yun pagka-file mo, may decision agad. Hindi naman ChatGPT ang Supreme Court natin eh. So, my point here is that eto yung kumakalat na balita during the time of arrest ni Duterte. Okay? Ang point dito, hindi nila kasi ginawa yung due diligence nila. Na alam nila na merong kaso sa ICC, hindi nila kunin, tapos pag-aralan, tapos doon sila gumawa ng legal remedy. Ang nangyari, naunahan tuloy sila ng Interpol maglabas ng red notice. And tayo, since tayo ay compliant dito sa Interpol, nag-comply lang naman tayo. Whether you like it or not, hindi tayo directly nagwo-work sa ICC. Okay, hindi. Did we help them? Yeah, siguro. In a way, you can say that indirectly, but that we helped the Interpol first. Now, the Interpol helped ICC. May legal layer na ganun eh. Unfortunately for you, hindi nyo ginawa yung due diligence nyo. Instead of, so ang ginawa nila, hinabulan nila ng mga ganitong propaganda. I remember this correctly, binabash ako ng mga tao dahil dyan eh. And I really want to absolve myself dito, or at least I want to redeem myself dito sa portion na to. Kasi mali sila dyan eh. Hindi lang sila mali. They are dangerously spreading malicious news during that time. Itong tao na to, itong lalaki na to. Diba? O, diba dead na ang TRO? Wala naman kasing TRO during that time eh. So walang deadmahin. In fact, lumabas yung TRO nung March 14, 2025. SC releases denying immediate TRO versus Duterte's arrest. Diyan pa lang lumabas yung TRO. Pero sa kanila, advance na sila mag-isip sa lahat. Di ba? Kita nyo yung disconnect na nangyayari sa bansa natin because of these fucking vloggers. And then sinasabi nila na, ayan na, kunyari si Banat Bay, may martial law na, wala namang martial law kaya kayo napag-iinitan kasi nga naglalabas kayo ng mga fake news na
ganito kainit yung yung panahon na to, 'di ba? Kita mo, sabi nga ni Sarah, walang batas-batas dito. Wala naman paanong walang batas dito? Wala naman talagang PRO during that time. Ano mong sinasabi nyo? Sabi ko na nga ba, may sariling mundo si BBM. See, this is the problem here. It's a serious problem itong fake news na to. And because of these vloggers na nagpapakalat ng maling balita at very critical moments of this country, ayan, nakakagulo-gulo tayo. Sisihin natin sila, panagutin natin sila, let's make them accountable for the bullshit that they are spreading. Lalong-lalo ka na, Alan, kala mo, I see you. O, yan lang. Gege, mga lods.